before we move to our next agenda, which is the Sustainable Livelihood Program, I have a few quick questions po sa DSWD. My number one question is, how is the DSWD assessing the impact of energy emergency on social protection programs, particularly yung mga Pantawid Pamilyang Pilipino program, mga beneficiaries natin? Because we really definitely will have energy crisis here. And yung sa Sustainable Livelihood Programs, meron na po ba kayo na pag-usapan, na pagplanuhan kung ano pong gagawin na para makaagapay po yung mga beneficiaries ng 4Ps, beneficiaries ng SLP? Kasi nga po, kahit yung may mga trabaho, hirap na hirap po makaagapay. Pero lalo ito, nakadepende lang po yung mga member ng 4Ps sa 4Ps and SLP. Meron na po ba kayong program para nga maresolba itong problems na ito? DSWD. Thank you very much, Honorable Chairman Senator Erwin Tulfo. We are grateful that you are asking these questions because they are very important. Sa ngayon, we are acting on crisis. So talagang stopgap measure po na yun. And we are acting as fast as we can to deliver the instructions of the President. And our focus is on the fuel crisis. So ito yung mga transport groups. With regard to its effect on our other programs, sa totoo lang, even our work from home, in order for us to save energy, to contribute to the nation's energy savings advocacy, we are still learning. So we are in the process of discussing and seeing how this will affect long-term. With regards to yung sinabi po niyo about ayuda for the next 3 months, kaya naman. Kaya in the short term for the next 3 months. But we have to remember that this is a stopgap measure that affects our other programs. We have regular programs in IX. We're currently using our IX funds to respond to the fuel crisis, but we have regular programs na syempre affected na rin po sila. The medical, the burial, and other cash and financial assistance programs. And we would like to offer that as a stopgap measure, maganda ito, but it needs to be complemented with more long-term efforts. Pag 6 months to 12 months, medyo that risks the sustainability of these programs are in question. It would risk dependency over these type of stopgap measures. But my question, Yusek Dimaporo, how long can you sustain this? For example, this crisis will last until June, July. Do we still have the resources? Still have the resources to assist yung mga kababayan natin? And we're only talking here right now, ma'am, yung mga transport sectors pa lang. Well, inuumpisahan nyo na rin. I know yung poorest of the poor. Pero what about those other sectors po? I know yung I will be asking DA later kung when are they going to start assisting the farmers and fisher folks. So, ang tanong natin, gaano kahaba pa? I mean, yung pondo ninyo para makatulong kung sakasakali ang giyera na ito tumagal hanggang Hunyo, hanggang June or July. Tapos, ang natutulungan nyo pa lang so far is lang yung transport sector at poorest of the poor nga. Paano po yung ibang sektor? Paano kung umalma ng ibang sektor? Kami rin, kailangan din namin. Kami rin na mga below minimum wage or minimum wage, kailangan din namin ng ayuda, ng tulong. How is that? Do you have enough to sustain this or to help even this another group of sector? Honorable Chairman, in the short term, which could reach up to June and July, the next 3 months, kaya pa naman. But it would also depend on budget prioritization. If we do run out, we would be asking replenishment of our funds, and that would be a question of how this is prioritized all across the agencies and all across the national government. But 100% rest assured, Honorable Chair, the DSWD will deliver as instructed. Very well, thank you. Then let me transfer to the Department of Labor and Employment. Sec De Castro, kayo ho sa DOLE, meron na po ba? I've read some news articles na
you started distributing itong under sa tupad program po ninyo. Pero gaano po kalawak and ang target ho ninyo? Ito po ba nationwide? Ito po ba talagang sa anong klase pong mga sektor na manggagawa? Because we have a lot, di po ba? So ang sa pondo po ninyo, budget po ninyo, ilang katao ang pwede pong matulungan ng dole ng pondo po ninyo? Magandang umaga po, Mr. Chair. So initially, the department has allocated 1.2 billion as fund to be utilized to support for assistance. Ito po yung magiging contribution ng department dun sa uplift ng buong gobyerno in response to the crisis. Primarily, we'll be drawing our funds from our two major social protection flagship programs, and this is TUPAD and the livelihood programs. Meron na po kaming initial na mga pag-uusap specifically for the transport sector in coordination with DOTR for our TUPAD na program for Tuloy Pasada. Apart from the transport sector, yung pondo po will really be allocated for all the vulnerable workers that will be affected by the crisis. In response to the OFWs, we have been in close coordination with DMW with respect to the returning OFWs needing reintegration services. Yung initial po na partnership namin with DMW, nakakasana po ang mga job fair across the different regions pagdating po sa pagtulong sa ating mga OFWs for employment facilitation services na nag-indicate po dun sa survey po or yung profiling ng DMW with respect to the assistance that they are needing. We have been in constant coordination with our regional offices for the mobilization of our different programs. For the local workers, sir, we have initial coordination with the different employers such as ECOP para po ma-encourage yung pagre-report at ng mga affected natin ng mga establishments sa department para makita po natin kung ano po yung mga nagiging epekto ng ating conflict sa Middle East right now with respect to the local businesses. So kasama po yan sa minomonitor po ngayon ng DOLE, and later po we can provide report na lang, sir. Siguro we can submit to your office nung mas komprehensibong report regarding this initial information na nakukuha po ng department. But yun po yung kanina yung mini-mention nyo paano yung ibang sector. So we have been coordinating with our partner employers po para ma-make sure po na ma-report po at makuha po natin yung mga datos pagdating sa sino po yung mga naapektuhang mga establishment at ilang mga workers po nila yung apektado. But initially yun po yung pwedeng ma-share namin ngayon po sa hearing na ito, yung pondo na inalat ng department, yung 1.2 billion. And will that be enough? I'm sorry for cutting in, Yes. Asek De Castro. Sapat po ba yung 1.2 billion na yan sa mga manggagawa po natin? Manggagawa sa factory, manggagawa sa konstruksyon, manggagawa sa iba't ibang trabaho, sektor, bukod po sa transportasyon. At yung 1.2 na billion po, diba? Isang bigayan lang yan o may kasunod pa? Kasi let's be conservative na baka tumagal ito, di ba? Mas maganda na yung we're ready, we anticipate na tatagal ito ng ilang buwan kaysa sa sandali lang yan. Papakinggan natin yung leader po ng Amerika na quick, surgical, etc. Pero baka tumagal, So, yung 1.2, yun na ba yun? O meron pa kayong mailalabas kung sakasakali para sa ibang mga sektor pa, ibang mga manggagawa natin? Sir, initially yun po yung napag-usapan po sa department, but we will be constantly assessing yung situation para po makita kung yung lawak po nung magiging epekto nung sa iba pang sektor, because
bukod sa tupad at sa livelihood, we also have the adjustment measure programs na pondo that can help establishment na nangangailangan po ng transition fund para po maitawid yung kanilang businesses and their workers for during this crisis. So siguro po sir, we will be constantly assessing yung aming pag katulad po ng DSWD, kung ano po yung status ng aming funds in relation to the possible impact later on ng crisis, we definitely will be immediately reporting it to proper agencies like DBM if the need for more mobilization of funds will be necessary for the department. That's what I'm not concerned, and I'm kind of worried as De Castro. I should address this question to the Department of Budget and Management kasi nagagamit na po natin yung pondo natin na pondo para sa regular programs like recovery efforts sa mga devastated by typhoons, by calamity, same thing with DSWD. Pero nagagamit na po natin ngayon na hindi naman talaga siya intended for this problem dahil itong problema na ito dumating lang po, whether we like it or not, nadamay na po tayo rito. So my question is, Department of Budget and Management, nagagamit na po yung funds para sa kagaya po ng mga AIX na ito na supposedly pag may mga bagyo tayo, mga earthquake, yung kaagad ang ginagamit ng DSWD. Do we have funds like after this? June, July, August, typhoon season, meron pa kaya o baka magamit na lahat ng mga agencies na ito, AIX, TUPAD, and wala na tayong pang-replenish? Good morning, Mr. Chair. The economic managers are well aware of the crisis po ngayon, but we are closely coordinating po to ensure that there will be funds available po for all the programs and projects po that will be needed for the purpose po. Thank you po, Mr. Chair. So there's nothing to worry kasi based on what you're saying, so pag nagamit itong mga pondo nila na para dapat sa mga programs really intended, pero dahil nga dito sa emergency na ito nagagamit na, meron naman po tayong pantapal dyan. Just in case sa darating na mga bagyo, pag humingi ang DSWD, kailangan naman emergency funds kasi may bagyo, may earthquake, sunod-sunod. You still have to pondo para maibaba, mai-download sa DSWD, sa Department of Labor, you have that, right? Yes po, Mr. Chair. All right, Okay po. good to hear that. The Department of Agriculture here, they have a representative. There you go. Director Calda, right? Ma'am, tanong ko, yung sa mga farmers po natin, fisher folks, yung mga farmers, kailangan po nilang gasoline para sa kanilang mga tractors. Ganon din po yung mga fisherman. Naibaba na po ba? Ilang, saan na po? Nabigyan na po ba lahat? Or kulang pa? Ilan pa po ang tinitignan natin na kailangan bigyan ng ayuda? Yes. Good morning, Mr. Chair. Actually, the fuel subsidy for the department, we will start this month pa lang po. So, Or what's the delay, ma'am? we're still, yung inaayos po yung mga listahan, sir. Kasi we give fuel po dun sa may mga makinarya na, at saka yung sa may mga boats, sir. Correct. So, sila po yung bibigyan. So, meron Wala po ba kayong database kung ilan ang fisherman na may sariling mga makina, yun ang nagsasagwan lang, yung nakikisakay lang, yung mga fisherman, yung mga farmers naman natin nakikihiram lang or gumagamit ng kalabaw? Wala pa ho tayong datos na gano'n para pag may mga sitwasyon na ganito, alam na ho natin. Yes, sir. We have, sir. Actually, we have the what we call the boat R. Ito po yung mga listahan ng mga fisher folk na mayroon pong mga bangka. It's either motorized po or non-motorized. Mayroon pong listahan ng BIFAR na ganun, sir. Pero next, did I hear it right? Next month pa ninyo babaan ng ayuda ito or this month? Sir, this month po. Ngayong April. Yes, sir. Ilan Yes, Mr. ang ibababa po ninyo? May please. Okay. For the fuel subsidy, Mr. Chair, meron po tayo sa GAA na around 100 million, which will benefit 14,400 farmers and 15,669 fisher folk. Then the amount for the farmers is 5,000 per farmer
And for the fisher folk is 3,000 per fisher folk po. That's one time po or may mga kasunod pa yan? I'm sorry ha, pero Yes, sir. I'm looking at kasi ma'am, baka umabot tayo ng Mayo, ng Hunyo kasi sabi dati nung nagkagera ito, ilang araw lang. Very positive po yung thinking ng superpower po, Israel and US. Ngayon, umabot na po. We were going to 6 weeks na po ito. Few more weeks, 2 more weeks, nasa 2 buwan na po. What if, pag umabot po ito ng May and June, tama-tama, taniman pa naman po yun, di po ba? Lalo na po yung mga fisherman natin, meron po ba? May second round po ba? Yun po yung tanong kagad ng mga kababayan natin eh. Mr. Chair, aside from the fuel subsidy, we also have the presidential assistance to farmers and fisher folk amounting to 10 billion po, which will benefit around 4.17 million farmers and fishers. So ang may bibigay po sa kanila is nasa 2,325 pesos per beneficiaries po. Starting this April na rin po ang distribution. Then aside from this po, the Secretary Laurel is requesting for the release of the RCEF fund at least amounting to 7 billion for the RFFA, yung Rice Farmers Financial Assistance na he's requesting na ma-release na po ito. Kapag na-release po ito, kapag napondohan, each rice farmers will receive 3,200 po. Alright. Balik po ako sa DSWD. May pera po ngayon pang distribute. Actually, nakita ko po si Secretary Rex talagang masigasig po nag-distribute. So ongoing ho ito. After po ng transport sector, ano ho susunod na sektor na tutulungan po natin? Sa ngayon, wala pa pong pinag-usapan ano yung next sector. But in terms of funding, meron po. It's been publicly announced na half of IX will be specifically set aside for this crisis. Okay. Pero wala pa ho tayong specific target na after natapos sa bigyan natin ng ayuda, itong transport, meron na po ba susunod? O dito naman tayo, isusunod naman natin mga manggagawa, yung mga nasa nagtatrabaho sa fast food, sa grocery, etc. Kasi apektado rin po sila. Yusek de Mapuro, yeah, you know that and I know that. Dahil hindi na mo kalakihan ang sweldo. Kahit yung malalaki po ang sweldo, umaaray. So, meron na po ba tayong target na yan or pag-uusapan pa lamang po natin? Ang pag-uusapan pa lang po, Mr. Chairman, but you will be the first to get the list of Yes. the sectors that we will be helping. Please do so. Kasi po, yung last na nabasa ko kanina, nasa 170 pesos na po yata yung diesel po natin. Marami po sa sasakyan natin, diesel po. Okay, so pati yung pamasahe, expect na tataas. Let's go to DTI, Department of Trade and Industry. What is your contribution to this, Director Salonga? Aside from monitoring your prices, etc. Pero I am sure medyo mahirap naman po kasi ang sagot po sa atin ng mga industries is like tumaas po ang transportation costs, ang production costs. So what can you contribute, DTI? Thank you, Mr. Chair, for inviting the DTI to this hearing. Ang DTI po naman ay nagbibigay po ng tulong po para sa pangkabuhayan. Kabit po nung ating pong usapin tungkol doon sa mga batas, sa mga panukalang batas. Ang DTI po sumusuporta po sa SLP, gayon din po sa 4Ps para po sa entrepreneurial track po ng ating mga beneficiaries. Sa ngayon po, meron po kaming ilang mga programa na pwede pong ma-access ng ating mga beneficiaries ng 4Ps, no? Through the SLP program. Nariyan po yung Youth Enterprise Program. Ito po ay para sa mga kabataan, edad 18 hanggang 30. Tinutulungan po sila para magkaroon po ng entrepreneurial mindset at kung sila po ay sigurado na po nakatutuloy sa kanilang negosyo, tinutulungan din po sila ma-matchmake po sa ating mga financing organizations. Meron din po kami yung pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa. Ito po yung PPG. Meron po kami 80 million po para sa programa po na yan. Ito po ay later release nga lang po. Kaya lang po in the meantime po, we are preparing po our beneficiaries na mag-build na kanilang capacities to engage po into business. So, meron po kaming leveling from zero. Kahit po wala silang pera, basta may intention po talaga na mag-go into business, tinuturuan po namin yan through our negosyo centers
na nakakalat po buong bansa. Ano po, meron na po kaming 1,400 negosyo centers na pwede pong lapitan ng ating mga beneficiaries para po makakuha ng information, ng technical training, skills training, para po pag dumating na po yung ponto po ng aming nga pong pangkabuhayan sa pagbago at ginhawa, handa na po sila kung saan po nila gagamitin yung pera po na maibibigay po sa kanila. Ang problem ko po dito, DTI, DOLE, and DA and DSWD, yung intended po na pondo para sa programa, kagaya po niya pangkabuhayan, you're mentioning DSW, Sustainable Livelihood, same thing with DOLE and kayo po sa DTI. Baka sa halip na mapunta po talaga sa pagpupondo para sa kabuhayan, magagamit na po ngayon. Common po sa atin, it's a common practice. May naitabi nga, may pampuhunan, gamitin ko muna kasi it's an emergency. Yun po yung nagiging problem natin dito. That's the scenario. Gagamitin ko muna ito kasi walang-wala. Kailangan na natin. Kaysa hindi, pangkabuhayan natin. Sasabihin ni Mrs., sabihin ni Mr., anong gusto mong kabuhayan o mamatay ng dilat yung mga mata ng anak natin. So, no choice but to use the funds. That's what I'm saying. And that's what I understand where you're coming from. Yung program, para dito itong program na ito, di ba? Ba't nagagamit yun That's the problem. Itong pangkabuhayan nga, gamitin ko muna ito, tsaka na lang po, I will worry, di ba? I will worry kung saan kukuha na naman yung kabuhayan. So this is the problem, di ba? And let me ask the National Anti-Poverty Commission here, Atty. Tayag. Will you agree with me na yung isipan ng mga kababayan natin pag nagigipit talaga na may itinabi rito o pondo para sa ganito, nagagamit? Di po ba? Para pantapal muna dahil emergency. Yes po, yun po ang sentimento ng batayang sektor. Na pag mayroon na po sila kagad nakatatanggap na ayuda, kagad po nila yung kinukonsume versus for sustainable. Pero na para hindi naman para doon, para sa pagkain, kagaya niyan, sustainable livelihood para pampuhunan, like DOLE also and DTI, nagagamit. Yes po, yes po. Nagagamit dahil kulang sa mapuputulan na ng kuryente. Buti nga walang pasok ng mga bata ngayon pag graduation na. Ang problema po natin pag ngayong pasukan. How? Are we ready? Ito po yung tanong ko Balik po ako sa DSW, ASEC Yusek de Maporo. Pagpasukan po, mandyan po katakot-takot, matrikula, mga school supplies. So paano ho ito? How do you have plans po, or are you in coordination with other agencies on how to tackle this? Our initial plans are to save. So every department has directives to have savings in case of further emergencies, kung magiging long-term po itong emergencies. But in the short term, kaya pa naman. If it's more than 6 months to 1 year. So let's then talk that's when about we'll be June, using. ma'am. Yusek de Maporo, pasukan po ngayon June. Kailangan ng mga bata ng bagong gamit, ng mga sapatos, uniforme, matrikula, etc. Paano po ito? Within our programs po. Still within our your budget. programs. By the summer, yes po. Pero ang problem, nababawasan po dahil ang programs na yan na ginagamit na po natin ngayon, yung assistance for individual in crisis situation, usually ang target po talaga people in crisis. So sabagay, crisis po tayo. Pero hindi po ba ginagamit din niya pag sa panahon ng mga kalamidad? Paano po yan kumaubos dahil ginamit na po natin ngayon? Yes, that is the IX lang po. Yung ibang programs are still safe. But the IX, we did set aside half of our IX program for this fuel crisis. All right, good to hear. Balik tayo sa iyo, ASEC de Castro. Ganon din po ba may preparation ang DOLE, anticipation? Ngayong pasukan, yung manggagawa natin, bibilhan niya yung mga anak niya ng mga kagamitan sa school, nandyan yung mga contributions, etc. Meron po bang may bibigay pa? Kung lalapit po yung manggagawa sa atin dahil nabigyan niya na po natin pang emergency ngayon, pero kampasukan, meron po bang may bibigay ang inyo pong ahensya? Mr. Chair, sa bahagi naman po ng DOLE, definitely po we will be constantly monitoring how the funds, like for example the initial funds of 1.2 billion, yung disbursement po nung 1.2 billion, anticipatory naman po ang department
kung in case po yun yung sinasabi ninyo, patuloy nating makita yung mga reports and with respect to ilan po yung nagiging naapektuhan, lalo na po yung sa local, once na may mga pumapasok na po tayong report, rest assured po na yung department will always be assessing po yung status ng aming funds, and we will be anticipating po yung kung kailangan po namin ng replenishment nung mga pondo in case po yung iba naming mga programa ay na-mobilize na rin po namin. So yun naman po yung assurance na kaya naming ibigay from the department, because as mentioned also by the different departments, the different executive branches right now are really in constant coordination under AFLEP with respect to how we are mobilizing our funds to support the packages that government intends to provide for our affected workers. Correct. Ang isa pa pong concern ko rito, ito po yung mga members po natin ng 4Ps, dahil ito naman po tinatalakay natin ngayong araw, itong batas na ito. Matanong ko lamang po, paano po, kasama di po ba sa mga alituntunin na pag ikaw ay member ng 4Ps, kasama dyan po sa iyong mga responsibility, ipadala yung mga anak mo sa eskwelahan, pag-aralin, di po ba, check up. Paano po kung wala na pong kuryente, yung hindi na makapag-aral ng bata, wala na pamasahe papunta sa school, sa paaralan, sa health facilities. Paano po ito? Ano po ang gagawin ho natin dito? Exempted po ba yung panahon na ito ng crisis dahil hindi nakapasok yung anak niya? Kasi isa po sa mga alituntunin yan, pa-check up ng bata, kailangan pumasok sa school, hindi nga po makapasok. Sabihin po na beneficiary, kulang po wala po kami pamasahe para sa anak namin. Hindi po ako makapagpa-check up ng mga bata, o ako na buntis, nagdadalang taon, hindi rin po ako makapagpa-check up dahil wala pong pamasahe, mataas pong pamasahe. Yung bata naman po, hindi makapag-aral na dahil madilim ho, kuryente, etc. Paano po ito? Pamasahe. Mag-a-adjust po ba ang 4Ps na to accommodate this problem? Kasi may certain kwan lang po, di po ba? Pag hindi mo nasusunod yung mga alituntunin, matatanggal ka po sa 4Ps. Paano po ito? Ito po ba yung napag-aralan na po ninyo? Honorable Chair, the IRR of the 4Ps has a provision na pag in situations of force majeure katulad nitong crisis, the conditions will be waived. So the program will still go as planned, na makukuha pa rin nila yung grants, and the conditions will be waived in situations of force majeure. So hindi po apektado ang benefits of our 4Ps beneficiary. All right, thank you. Well, before we proceed to our next agenda about the Sustainable Livelihood Program, I'd like to ask our resource persons if there is any, if you have any reservations or concerns or objection to the proposed amendments to the 4Ps. Go ahead, ma'am, the one raising hand over there. Can you introduce your name? I can see your name po. Good morning po, Honorable Chair and distinguished guests. Melanie Cervantes po, Vice President po ng Samahan na Nagkakaisang Pamilyang Pantawid. I-address ko po yung concerns ko sa 4 na agencies na alam kong malaki ang maitutulong sa aming mga 4Ps. Una po sa DA, masiguro po na localize po, may mga mabibilhan na murang bigas, murang mga basic commodities, kasi sa panahon po ngayon na krisis ang lahat, tapos hindi po enough yung aming mga hawak na budget. Malaking bagay po kung mare-regulate na may mababang mabibilhan. Yung mga farmers po ng ibang lugar na nabubulok lang yung mga gulay, sana po magawa nila ng paraan na ma-deliver yun sa iba-ibang lugar para may sapat na mabibilhan po ang mga 4Ps members na mura lang po yung mabibili. Tapos sa TTI naman po, natutuwa po kami sa pagbibigay nila ng mga trainings. Mahalaga po sa amin na mapaayos po yung aming kakayahan para kami makahanap ng mas maraming kabuhayan para sa aming pamilya. Sa DOLE naman po, with regards sa tupad,
hihilingin ko po o isasuggest ko na kung maaari yung sa tupad po, wag naman po sa paglilinis, i-convert po sa integrated farming para makatulong din po magkaroon ng maraming source ng mga gulay, mga ano. Kasi kung tupad po ay pagwawalis lang o yung mga ano, nadadaya po ng mga tupad beneficiaries yung kanilang natetake na grants sa tupad dahil magwawalis pa ilang piraso tapos isang tao picture lang. In reality po, ayaw po namin ng ganoon. Ang Porpis members po ay hindi nakakatanggap ng tupad dahil dinideprive po kami dahil kami tumatanggap na raw ng grant. Madodouble daw po yung aming nako-compensate. Pero sa akin po, malaking bagay kung ang tupad po ay idadivert sa integrated farming kasi sa panahon na krisis tayo ngayon, ang hirap-hirap pong bumili ng mga commodities. Pangatlo po, yung sa dollar rin po, yung mga job fairs po nila, magpa-participate ka, pupunta ka sa mga job fairs, pero nadidiscriminate ka. Tatawagan ka, aantay ka ng mag-aantay, pero bakit po napakaliit ng chances na mabigyan kami talaga ng makakatulong sa aming kabuhayan? Mahalaga po sa amin ang expanded purpose bill kasi ito po ay pagpapatuloy ng magandang programa. Sa totoo po, significant po sa amin ang aming grant pero higit sa lahat, mas significant sa amin ang whole approach po ng program ng Porpis. Dahil kagaya ko po, ako'y sinasabi nila na yung mga Porpis ayaw nang umalis sa programa. Kami po ay nung makapagpatapos ng anak, kusa po kaming nag-wave, gumraduate kami sa programa at patuloy pa rin ina-advocate na mas mapaganda ang serbisyong binibigay sa tao. Dahil naniniwala kami, bawat isang batang binabago mo yung buhay, bumabago ka rin ng mundo. Nagbibigay ka ng pag-asang mabago yung pagkatao. Dahil kami po nagsimula sa pamamasura. Ngayon, nakapagtapos po yung dalawa kong anak, isang business administration, isang seaman, at nag-aaral pa ng kolehiyo yung dalawa kahit wala na sa programa. Hindi po totoo na pag Porpis ka, habang buhay kang nakaasa, may pangarap po kami sa buhay. Maraming salamat po. A good point po. And because of that, quick question lang po sa balik po tayo sa Dole. Kung nga po ma'am, napapansin ko ba, puro walis ng walis lang ginagawa ng tupad. Hindi wala na ba ibang trabaho? Naka-t-shirt, nakalagay tupad. Akala ko nga nung una po, mayroon po ako nadaan na bayan, naka-t-shirt. Akala ko, kuhaan po yun yung inmate o PDL Yung pala tupad pala siya, nakadilaw na t-shirt. Sabi ko, ay tupad pala ito. Pero wala na po bang iba na way na kailangan ba talaga sila magwalis, bibigyan ng dustpan at walis tingting? Di ba pwedeng magpintura man lang dyan, magpintura ng mga eskwelahan, mga classroom na sira, etc. Is there any other way? Just sweeping lang? Tama po si nanay? Ni-recognize po natin yung mga inputs po ni nanay, no. Yung isang kahilingan ni nanay pagdating sa tupad, hindi lang po pagwawalis, actually yung nasa listahan nung iba't ibang mga proyekto, although yun nga po yung image na nakikita natin, but the department is working hard to make sure na hindi ganon yung maging tingin natin sa tupad, because actually marami po tayong mga beneficiaries na sinusupport with respect to training programs po na using the tupad. Meron din po tayo yung kaninang kagustuhan ni nanay, no. Marami na rin po tayong mga projects that we mobilize tupad funds for integrated farming para po sa mga in relation to agri na endeavors, hindi lang po yung sa paglilinis, pero yun po sir, marami pong menu of activities and projects that the different LGUs can actually propose para po yun yung maging mas maitawid natin at magamit natin yung tupad for a more sustainable employment opportunities para sa ating mga kababayan. Pati din po doon sa comment po ni nanay regarding sa job fair, we take note of yung comment na yung tignan po namin kung paano pa namin mas mapapaganda yung access ng ating mga 4Ps, because we have initial
partnership already with DSWD wherein we conduct specific job fairs for senior high school, for 4-piece beneficiaries. So, may pagkilala po kasi tayo na dapat talaga ay maitawid natin yung ating mga 4-piece beneficiaries to employment para yun po talaga yung magiging way out of their poverty. So, ano po namin yun, sir, but yung rest assured po na hindi lang po yung paglilinis ang core ng TUPAD, but there are more sustainable projects that we can support under the TUPAD funds. Thank you, Asek De Castro. Dito po sa 4-piece, meron po tayo mga gagraduate na, di po ba? Sabi natin na medyo not poor na. Paano ito? Biglang nagkaroon tayo ng crisis. Balik na naman. Parang kalintulad po ito nung pandemic. Kalintulad po ito nung mag-secretary ako ng DSWD. Yung pag-graduate na, kailangan bumalik kasi wala eh. So, paano ito ngayon? So, yung mga pag-graduate na, wag mo nang gagraduate dahil mayroon tayong crisis. There's a crisis. Ayusek Dimoporo. Honorable Chair, for programmatic concerns, I'll turn it over to ASIC Maris and to also further elucidate on our case management. Doon po sa ating nagta-transition po ngayon na around 200,000 households na talaga na-assess na po sila as self-sufficient. Based naman po yun doon sa kanilang sa SWIDI tool that we are using, naging tumaas na po ang antas na kanilang pamumuhay. They are considered already as self-sufficient households. In fact, this April po talaga is graduating na sila. Completed na po yung kanilang 6 months transition. So, sa tingin po naman namin, hindi naman po dapat maudlot yung kanilang pag-out sa program. Kung may mga iba man itong impact naman po nitong oil crisis, may iba namang siguro ibang programa po na pwedeng tumugon, but not necessarily the 4-piece program. Dahil may mga naghahantay na rin po talaga tayo ng mga waitlisted na kinakailangan na rin po makapasok, at yun po bagong identified po based doon po sa CBMS na isinagawa po ng Philippine Statistics Authority. Thank you for that. Anyway, well, for lack of material time, let's discuss po itong Sustainable Livelihood Program natin in our next hearing. Right now, I'd like to thank our resource person for sharing this committee valuable comments and recommendations on the subject matter on hand. Let me remind the resource persons to submit your respective position papers to elaborate on the opinions and positions you have expressed today. And to further enhance the provisions of the proposed amendments to RA number 11310 or the 4-Piece Act, I hereby convene the Technical Working Group on 4-Piece Act. Okay? Pero before anything else, I would like to just share this to you. Sana po itong ayuda natin, hindi po ito one time lang. Po. Kasi that's what I'm really scared na paano po pag tumagal ito. Paano po umabot ito na hanggang June, and we have to prepare and brace ourselves, lalo na po yung mga mahirap na kababayan natin, yung very vulnerable sectors po, yung ating mga manggagawa, lalo pat magpapasukan po. Ngayon nga po, bakasyon mga bata, pabakasyon, nararamdaman po ng bawat pamilya. How much more po pagdating ng pasukan? This is double whammy. Problema na nga, yung pang matrikula, etc., mga gamit, mataas po yung expenses. That's another problem. So, dudulog po ulit itong mga transport sector na ito na ayuda muli para mga anak nila makapasok sa school pa rin, makapag-aral. Lalo na po itong mga vulnerable na ito, mga 4-piece po ninyo sa DSWD, mga members po nito. Ganon din po yung ating DOLE, mga manggagawa. Ganon din po sa ating mga fisher folks, sa ating po mga magsasaka, mangingisda. Kailangan din po ng tulong kasi pag sasabihin po natin na one time lang po ito, it's not gonna cut. Hindi ho talaga po pwede. Dahil kung ito po ay tatagal hanggang Mayo, Hunyo, Abril po tayo, medyo 1 buwan, 2 buwan po mas mabigat. Kung lumamabot pa po ito ng hanggang Hunyo, which is pasukan na talaga mahirapan. So I guess there should be an effort
And I think meron po tayong ginagawa dito kami sa Senado, yung tinatawag namin Protect, okay, to bring all these agencies together and let's put all our heads together to work para sa mga kababayan po natin. We in the government agencies, this is our job. Tayo po dapat manguna dito in a public service, no matter what your capacity in these government agencies. It's our duty. Tayo po nakatingala po sa ating mga kababayan na